Start. Hi guys! Welcome back to Not Tuesdays with Potlang. Kasi absent po today si Eric, si Ike's. I'm so sorry. So get well soon, Ike's. Well, question for all. Kung magiging Disney princess kayo, Uy, yeah. mm, sinong Disney princess kayo at bakit? Let's start with our new guest, Chris. Ay, wow. Hindi ko naisip to. Disney princess, siguro shucks, ang hirap nito. Princess ba si Sulat ka, Moana? no? Princess ba si Moana? Hindi ko naman alam. Feeling ko Yes. qualified Qualified as princess. Ah, Yeah. Qualified princess na, I would choose Moana. Because I wanna know how far I'll go. ah, Oh! Ba't in ba what ganun? context? Bahala na kayo Hindi mag-interpret. ready. How about you, Kiefer? Ako, um, hindi siya official princess, pero nakasama niya yung mga princess. I would be Penelope from Wreck-It Ralph. Kasi gamer siya eh. So, tapos medyo siya rin yung parang kakaibang princess. Medyo ganun yung tingin ko sa sarili ko. I'm different from the rest. Saka So, di ba may eksena sa Wreck-It Ralph na pumasok siya dun sa parang meeting ng mga princess? yan. Yeah, Yung cute. mga princess. No. Tapos yung pinagpajama niya siya, yung mga princess. Oh. Then, How about you naman, Renz? Ako, I'm torn between. Wait, ang dami choice. Wow? Then, as a probinsyano, I'll be Belle. Because there must be more than this provincial life. sample nga, kanta nga. Paano ba yung mute? Anyway, syempre, Ikaw na pa. ako, syempre, dun tayo sa mga OG na princess. Gusto ko maging si Snow White. Kasi, Gusto mo ng maraming dwarfs? kailangan ko maraming boys. Pwede isa lang, no? Yung tambay-tambay ka lang sa tore, tapos hintayin kang halikan ka, di ba? Snow White? Hindi. Snow White na. Ay, hindi. Nasa Torres. Si Sleeping ano Beauty yun? yun. Si Aurora yun. Si Rapunzel, tambay-tambay lang sila sa tore, ganyan. Ayan, si Rapunzel. Hindi pwede isa-isa. Anyway, kaya mo ba lumunok ng apple? Hanash for the RuPaul's Drag Race episode, anong episode na ba? 5, no? 5. Yes, episode 5. Ayan na nga, wala na nga si Madam Verushka. So ano naman ang reaction nyo? Diba? Ano naman ang masasabi nyo na finally, ito na talaga. Kasi nung last episode, alam na natin na masyashonggal siya. Pero how do you feel na wala na siya talaga sa workroom pagpasok ng episode 5? Go, Kiefer. Alam kong marami kang baon. Sobrang happy. Wow! De, parang sobrang happy. Tapos ma-feel mo kasi this episode na parang very okay na yung ambience. Parang wala akong nafe-feel na they have to walk on eggshells or waters. Parang they were real as they are. Tapos parang wala na rin kasing masyadong kabanter si Didi sa kasamaan. Kasamaan talaga. So parang mas na-appreciate ko yung workroom na wala si Verushka. Talagang hate ko talaga siya. Ikaw ba? Meron ka bang love or hate, Chris, kay Verushka? I would say na I kinda like what she brings sa runway kahit hindi swak lagi yung theme. Yung parang ay ang ganda pero hindi pasok sa sa theme. And I like na parang siya yung in a way hindi naman siguro makikita ni Gia Gunn to. Parang siya yung Gia Gunn, yung parang siya yung nagsister ng pot lagi. Oo nga, no? For the TV. And it makes things interesting. So it shows naman sa Untucked na parang in a way parang wala na nangyayaring drama pero to Kiefer's point mas naging light nga or parang easy on the ears and eyes nang panoorin yung yung episode na wala nang tension lagi na parang happy na lahat. So yun, I'm sad na she's gone dahil wala na yung drama and siguro mamimiss ko yung looks niya kahit wala sa team. Pero I'm happy na wala na rin kasi happy na lahat. Parang rainbows and butterflies na rin yung mga episodes natin. Kiefer, okay ka lang? Baka sasabunutan mo si Chris, ha?
Ipapa-cancel ko na lang siya mamaya sa Twitter. Wala naman Ikaw ako sa naman, Twitter. Rain. How do you... Copy-paste. Ano na? Happy Ayun Prince. na yun. Hindi, same. Parang iba yung energy kasi talaga after siya ma-eliminate. Parang for some reason, siya yung common enemy ng mga Drag Race this season 2. Pero hindi naman talaga siya parang rooting for number 1 during that time. Pero for some reason, siya yung enemy. So I think the issues that we hear is really resonating around the drag world na hanggang doon alam na nila kung anong ginagawa, anong klaseng personality meron siya. And I think they're just glad na wala na rin talaga siya. And they're happy to erase the writings on that mirror. Ako actually, same time na na-cover na parang ang peaceful na. Pero nung sinabi ni Chris, si Giagan, na-realize ko na, ay oo nga, no? Kasi nung yung all-star nila Giagan, talaga nakakaasar si Giagan. Pero, nung nawala siya, parang hinahanap-hanap mo na siya. Na, kung nandito si Gia, siguro may mga away pa, ganyan-ganyan. Pero yun nga, siguro, baka tahimik, pero baka minsan baka mag-ano rin tayo, manawa din tayo sa medyo masyado nang mababait yung mga tao sa work. Ano na siya, RuPaul's Best Friends Race na ulit. Oo nga, RuPaul's Best Friends Race. Well, that's live, Verushka. Well, dito pa rin naman talaga siya. Anyways, so ito na nga. So let's go to the mini challenge kung saan, syempre, nag-trip to Jerusalem ang mga bakla with their sexy looks. So, sino yung mga top sexy looks niyo and ano yung say niyo dun sa naganap na mini challenge? Go, Chris. Bakit ako lagi? Ikaw bago. Sige. Sa looks, well, I think given na Jade will always serve the good looks. Pero in terms of like kung sino yung nag-stand out sa akin the most, gusto ko yung kwento ni although hindi ko na maalala, yun ni Hanabeshi. Parang may binigay siyang kwento dun sa yung gano'n, tapos parang bagong ate na nagpa-rebond galing sa salon. Parang I like that layer na may story. Kasi, yun lang, parang hindi lang siya look. May may pinanggagalingan. Oo, correct. Ayan. Tapos on the mini challenge itself, ayun, okay naman. I mean, ayun, sorry. Inisip ko, nakita ko na parang, for the first time siguro in the last 5 episodes, naramdaman ko yung joy sa mini challenge. Baka nga wala na kasi si Verushka. Parang ang saya, parang yung energy dun sa yung sobrang makulit na mini challenge sa season 1, yung Palo Sebo ba yun? Palo Sebo, oo. Naramdaman ko na yung ganung energy dito sa mini challenge na ito, na parang ang saya, it's very Becky culture of the Philippines. I'm not sure if that's accurate. Pero yun, that's yun yung naisip ko. Yung naramdaman ko while watching it. Ikaw, Renz? Masaya din. Nangangopya lang pala talaga. Hindi, ako naman, medyo disappointed-ish sa mini challenge kasi you'd expect them to really ibigay yung mga dance moves while going around the chairs. And ayun, parang hindi lang na-meet yung expectation. Paano ba kayo mag-trip to Jerusalem? Kasi, ay, naku, may tatumbling dyan. Seryoso? Diyos ko, ayan. May vogue pa. Pero yun, sa mga dresses, o sa mga costumes nila, parang, giving naman yung mga body, yadi. And same dun kay, yung, sino ba nag-comment nun? Yung kay Ovi daw, parang hindi naman daw siya body. Medyo, Arizona nagsabi na. Ayun, sa Arizona. Kasi, it is giving body, pero big body naman siya kanya. Yun lang. A goalkeeper. Ayun. Actually, for me, ang nag-serve lang talaga ng body, si Jade. Pero maybe medyo, kasi yun yung normal na body na when you think of sexy. Pero yun nga, when you think of it, maganda yung story ni Jade. Very, very Pinoy culture siya. That's why I like his a drag during the mini challenge. Tapos, sana lang nilagyan niya ng blonde streak para talaga yung very ate na Jeje ate. Parang yun yung pinoportray niya Jeje ate. So yun. Tapos natawa ako sa costume ni Didi kasi parang
nag, ano ba to? Parang nagsuot na lang siya ng something para lang Oo makasali sa nga. challenge. Yung Tapos mga sobrang time natuwa ako doon. go Yung pala, sorry. naka-zipper lang siya na catsuit ba yun or what? Oo. Parang, parang ano yun, Didi? Parang gusto mo lang sumali sa challenge, gusto mo lang makaupo, gano'n. Tapos sobrang natuwa ako doon sa part ng challenge na nung nilabas na yung Pitro, kahit yung mga eliminated queens, nakiupo pa din sila. May question ako dyan mamaya. Si Paolo nga Ay, din, muntik na makigulo, di ba? oo. Tsaka natatawa ako kasi parang feeling ko yung mga nag-aagawan sa chair, parang kung sino yung na-eliminate, sila naman talaga yung nauna. As in, malaki lang talaga yung balakang nung kaaway nila, kaya sila yung napapaalis. So, yun. Yun lang True mga yun, comment. actually. Ayun. Si OB ba to, tsaka si Jade? Oo. Oo. Well, sa akin naman, sa costume nila ganyan-ganyan ako. Hindi ako gaya-gaya. Pero kay Hannah Beshi din ako natuwa kasi grabe lang din yung, alam mo yun, effortless pero may istorya. Tapos yung Ganun siya ganyan. talaga. Nasad lang talaga ako na ano siya, na natanggal siya. Pero grabe lang din yung reaction ng mga queens nung unang natanggal ay si Matilda. Kita ko Yeah. yung reaction ni Yeah. ni Arizona na paglingon Palakpakan niya. sila eh. Hindi nila in-expect kasi Arizona yung si Matilda Si yung Matilda. unang matatanggal eh. Pero yung paglingon ni Arizona, tapos nakita niya nakatayo pa si Matilda, yung saya niya, grabe. Oo nga. Sa wakas, naputol na natin ang Mm. keme, ganyan. Tapos yun nga, sa looks si Hannah Beshi yung pinaka-bet ko talaga. And then, pagdating naman sa Mina Challenge, yun nga din, ano din, parang medyo may energy na rin talaga siya, pero yun nga, bitin pa rin talaga siya, true naman na bitin siya. Pero at least mas nakikita mo yung mga queens natin na nag-e-enjoy na sila ngayon talaga ng todo-todo na. Parang yun nga, hindi sila nag-e-eggshells, ganyan-ganyan. Oo. Tapos gusto ko yung nilabas na talaga yung pit crew kasi parang mas nagbigay ng excitement sa kanila yon. Yun. Pero, Ganda ng eto na strategy yung ni Katkat, question di ko. ba? Eto na yung question ko. Kung papipiliin lang naman kayo, sinong pit crew ang gusto niyo doon sa mga lumabas? Mauna na. Go for it. Sige, Mauna ikaw. na. Bawal ng kunin pag nakuha na. Ay, ganun oh. Ilan ba yung pit crew? Feel ko yung pit crew na ano, yung parang Pinay na, kung yung kulay blue ata yung ano niya, yung boxers niya, yung unang inupuan ni Katkat. Hindi yung may tattoo. Wait, siya yung natira. Ha? Oo. Siya yung natira. Si Siya yung Daryl. natira, Yung oo, pinubahan di ni ba? Katkat. Na para ang genuine yung mga smile niya habang umiikot tsaka nang dinaganan siya ng mga girls. Kilig na kilig naman siya. Oo, tuwang-tuwa ako sa kanya sa paging-pogi ako sa kanya. So, siya yung pit crew ko. Sa inyo, sino pit crew nyo? Ako naman, mauna. Oh. Ako si Ricardo. Yung mamang-mama yung itsura. Yung moreno. Oh, siya ba yung inakyat ni Paolo Ballesteros sa taas? Hindi siya. Yung beard, ma-beard siya. Oh. Yung lalaki, yung nasa right corner lagi. Siya ata yung may tattoo. Hindi. Hindi ba siya yun? May tattoo din siya dito. Pero yung mas Tisoy. maraming tattoo. Hindi yung Yung Tisoy. maputi. Oo. Pero gusto ko is, alam mo yung pangalan. Oo nga. Pinapala sa IG yata. Joke. Ricardo. Kasi po, yung asawa ko, pina-follow lahat ng pit crew. So sabi ko, gusto ko yun. Sabi niya, gusto mo si Ricardo. Okay. Alam ko na rin yung pangalan. Alam mo, may kalandian din yung si Marbs ha. Ito naman, Ren. Sino naman ang bet mong pit crew? Ako yung Chris. Ay, Sila na din. hindi. Ayan. Sige, maganda. Yung Tisoy. Yung may malaking tato. Yung chinito. Hindi yung siya yung clean looking. Medyo chinito siya eh. Feeling ko kasi, ang pogi niya masyado. Ayoko na masyadong pogi. So, sinabi mong pangit yung pinili mo? Hindi naman. Cute nga siya eh. Medyo, sorry. Itag natin. Sa'yo, Chris, sino yung bet mong pit crew? To be honest, wala akong type sa kanila. Wala talaga. Sorry. Ano ba type mo? Sa susunod na episode, malalam.
Anyways, let's Cliffhanger. move on to the Maxi Ay, Challenge. wait, sorry. Ay. Looking back lang dun sa challenge. Unfortunately, ito yung challenge, yung mini challenge na natalo si Matilda. Kasi parang yung edge na makukuha niya would have been helpful for her. Kasi di ba siya yung pinili ng character. And yeah. Oo, as the correct. episode went on, parang pabago-bago siya ng isip. Pero I think if nanalo siya dito and nakapili siya ng mas magandang character, baka hindi siya na-bottom. Spoiler! Tsaka ano rin, sa tingin ko lang din, kasi syempre hindi ako papakabog kay Ren sa may pahabol siya. So, si Matilda, kung sakasakaling nanalo siya last minute challenge, siya yung first queen sa entire franchise ng Drag Race na may four winning streak ng mini challenge. Wow, Ngayon nag-research. Mainis si Lucy kasi, Daluca dyan. Oh, ha? Mainis si Lucy dyan. Gusto niya siya lang yung magaling sa mini challenge. Kasi may dalawa silang sa franchise, dalawa lang silang queens na merong 3 winning streak sa mini challenges. Teresa. Nakalimutan ko rin itong malan. Pero sa dalawa lang sila. Oo. I-edit na lang natin. Tapos, kung panalo siya, sana siya yung first queen, ganyan. Sayang. Anyway, Sayang naman. Sayang naman. 80,000 na rin yun. Actually, parang nakaisang maxi challenge na. So, si Katkat na nga yung nanalo. So, meron siyang 100K. And then, as a maxi challenge, ito yung rusical nila, which is yung, Serena? The rusical. The Serena rusical yan. Kung saan parang ganyan. So, si Katkat nga yung namili ng character niya. And then, somehow, generous naman si Katkat na actually pinapili naman din talaga sila ng kung sino yung hindi naman siya yung mamili. Hindi naman pala siya yung namili. Yun. So, they practice, they perform. Diretso tayo mismo sa performance agad. Ano ang masasabi niyo sa mga performance nila? Sino yung top 1 mo? Tsaka sino yung bottom last mo? So, wag na tayo magdalawa-dalawa. Tapos ano lang din yung masasabi niyo doon sa mismong musical. Let's start with Reds. Ako, dun sa musical itself, I think it's nice. Maganda yung production value. I mean, with all the effects and costumes and all. Pero, for some reason, there are parts na mahina yung volume or parang, like, lalo na ko yung kay Tia and kay Catriona, parang hindi ko masyadong naiintindihan yung lyrics. I had to increase the volume pa. Pero, looking back sa Little Mermaid, parang ganun din talaga yung part na yun nung lumabas yung mga sisters. So, I think, sige, okay. And, nag-shine sa akin for some reason si Hannah Beshi. Parang ang ganda-ganda niya nung lumabas siya as Queen Tritona. Tapos, nakulangan ako with si Matilda de. And actually, mas nakulangan ako kay Arizona. Kasi nakikita ko yung effort ni Matilda on the other side na, nagla-lava walk siya. Tapos, hanggang sa dulo, ginagawa niya yung kamot likod na post ni Catriona sa gilid. Pero, na hindi pinansin ni Jiggly. Exactly. Pero yun yung comment ko. How about you, Kiefer? The production, it was good, pero di ko alam kung mataas lang yung standards ko or what. Pero parang nakukulangan din ako at some parts. Pinaka nag-stand out sa akin is yung si Labastian, si OV. Sobrang ganda, sobrang bagay sa kanya ng character niya and ramdam mo na nag-all out talaga siya. Wala siyang pake kung anong itsura niya. Tapos sobrang na-deliver naman niya ng maayos yung role na Labastian. Tapos tatalawas ako sa sinabi ni Renz. Mas nakulangan ako ng energy talaga kay Matilda versus kay Arizona. Kasi si Arizona may mga quirks siya na even out of the focus, may ginagawa siya. Tapos kaya medyo ramdam ko yung sinabi ni Jiggly na parang hindi ka naglava walk si Matilda, pero kasi if you're going to watch it again, parang hindi na-emphasize yung pagka-slow nung lava walk niya. Kaya baka siguro hindi napansin ni Jiggly na parang yun na pala yun. Kasi yung sa confession niya,
in-slow mo yung labawak so makikita mo na naglabawak talaga siya. Pero during the play, parang sobrang bilis din. Tapos si Arizona kasi napansin ko yung pa-exit sila, may nagto-twerk-twerk pa siya. So siguro kaya nag-enjoy din kasi even out of focus niya, nagpe-play siya. Tapos, eto na, di ba tinanong mo po kanina kung same? Although hindi ko pa tatanungin, hindi ko pa siya sasagutin fully, pero parang ayoko na kay Miss Jade. Hindi na siya yung niro-root ko because of this episode. Parang ramdam mo na hindi siya hindi niya yun talaga yung gustong role niya dun sa play niya. As in sobrang ano ba yan, you could have given more. Parang may solo act ka. And tama nga si Matilda. If Matilda chose that role, tapos dancer siya, 'di ba? Baka siya pa yung manalo dun sa challenge. So, yun. Yeah. Let's go to Chris. Actually, same kami na ng top and bottom ni Kiefer. I really, really love si OV kasi parang yun nga, parang the role was written for OV. And medyo na-disappoint din ako kay Jade. I don't know if it's because yun nga from what Kiefer said na mukha na siyang nag-give up, which shows din naman. Or second is baka na sobrang hype lang yung hype masyado si Jade nung simula ng series. Na parang you expect so much from her. And then so far, except dun sa lip sync na mamaya pa natin pag-usapan, parang medyo kulang pa na although yun nga, I'm sure I've been hearing a lot of good things from her dun sa sa mga bars and how she performs. Pero dun mismo dun sa episode na yun, parang you could have given more. Tapos overall sa Rusical, parang it kind of showed na parang some roles are written to win and some roles are written to be parang background lang ako. Na parang ay pang background lang ako. Na parang you have to work extra hard. Na tinatry naman ni Arizona with the smoke effect and the twerking. Pero hindi, yun talaga yung nasulat lang for you. So that's as much as you can be given. OV naman kahit hindi ganun kalaki, hindi kasing kalaki kay Didi. Ay tama ba si Didi? She made it work and very maganda yung niya, yung mga facial expressions niya, which leads me to my second placer. Sorry, breaking the rules. Second placer ko si Hanabeshi naman. Kasi parang naalala ko si Detox dun sa mouth gymnastics niya. Niya. Oo, yung parang, ay wow, ang detox nitong girl na to. So yun, those are my tops and bottom. Sorry. Prepared ako since first episode ko to. Di ako prepared dun sa mga kailangan talaga magre-review talaga ako mabuti. Walang notes yan Walang notes yan Walang notes yan Alam mo yung mga sinabi niya na, oo nga ba't di ko kaya naisip yun? Oo nga lalo yung gusto ko yung sinabi ni Chris na yung doon talaga sa Rusical na mostly din naman ng ibang Rusicals din na meron din talaga ng mga characters na ikaw talaga yung pampanalo tapos yung ikaw naman din yung mga pangtalo. So minsan talaga labanan din talaga yan. Pero yun na nga, going to the Rusical, same sentiments with with Renz na medyo na kukulangan ako. Ay, hindi kay Kiefer din pala na medyo mataas yung standards ko sa Rusical. Kasi ibang Rusical nakikita ko. Ang gaganda. Pinaka-favorite kong Rusical actually, yung kala Kylie Jenner, yung Mama Jenner. Ay, seryoso? Season 9, ang galing. Oo, pinaka-favorite ko yun. Parang ganun-ganyan sila. Alexis Michelle. Oo, ang galing. Oo nga. Pinaka-favorite ko. Yun nga. So, medyo bitin lang. Pero at least, mas maganda yung production na to. Tong Sirena compare sa season 1 kung i-compare natin. Top 1 ko actually same din with Kiefer and Chris, si Ovi din kasi grabe yung ginawa niyang pagkain dun sa character niya na eto talaga to, lalaban ko to. Like yung kahit yung pagilid-gilid. And then sa tingin ko, ang laking tulong din ni Bernie na siya yung partner. Kasi nag-connect silang dalawa Like yung kahit sa Lassie, nagko-connect silang dalawa. So natulungan din siya ni Bernie. So kung syempre papakabad ko tayo na wala tayong top 2, syempre ang top 2 ko si Bernie. As a Bernie apologist. As a Bernie apologist. Syempre team Bernie ako.
Pero dun sa bottom last ko, medyo iba ako sa inyo kasi ang bottom last ko dahil same din, parang kalad ka rin, naglagay ako ng malaking standard kasi ang ganda na ng pwesto mo is kay Katkat. Kasi ikaw na yung namili ng character mo eh. Tas ang ganda na ng character mo, ang dami mong exposure. Pero the way she performed, the way she transformed to be the Sirena girl, parang bitin na you could do better. Kahit yung mga drop niya, doon sa yung hawak niya shoes, pwede mo bang bonggahan yun, pero siya parang ginawa niya, bumagsak lang siya, tapos umikot lang siya. Tapos yun na yun. Parang walang effort. Pati yung ibang niya, antics niya, medyo bitin, medyo hindi siya ganun ka-playful, na nag-expect talaga ako na bonggahan mo kasi kay Kala Jay nag-expect na ako, parang nakikita ko na kagad na medyo lalo tong si Jay, si Arizona, si Matilda. Kasi ang liliit lang din talaga yung screen time nila. Kahit si Hanabeshi nga, buti pa si Hanabeshi actually na ang litong screen time niya, pero nabonggahan niya. yung na nakain din niya. Pero yung kay Katkat na, girl, eto na yan, bibida ka na eh. Momento siya, yung 80,000 na ulit to, pero parang wala. Nawali siya doon. So, yun na, ang bottom last ko, si Katkat. And then, ang first ko ay si Obi din. Yeah. So, congratulations, Obi. Pero ano naman, I like na in-ignore natin yung actual winner. Then let's go back. Oo nga, yun nga rin yung pansin ko. Wala talaga. Wala nagsabi. Kahit slight mention kay Deserve. Cheering. Well, charot. So, ito na nga. So, after the performance, at medyo at least naitawid naman nila, okay naman yon. Pasok na tayo sa runway looks. Ang runway looks na yun, ang team nila is the shoes. Thank you very much kay Prince. Si Prince yun, di ba? Yeah. Yeah. So, go. Anong masasabi mo, Chris? Ikaw na ulit. Okay. Hands down, Bernie won that. Siya lang for me, siya talaga yung yung shoes yung bida. Na parang sa shoes ka talaga titingin ka agad. Tapos medyo second naman si Obi. Pero if not counting the category itself, I really like Jade. Yes, bumabawi sa sinabi kanina. I really like yung reference ni Jade kasi I grew up in that era na, oh my God, Powerpuff Girls, see him. I like yung reference kay him. Ang ganda ng pag-embody niya. Pero yeah, overall sa category, gusto ko si Bernie and then si Ovi. Yung ayaw ko naman masyado is kung saan nag-shine si Hanabeshi sa kung paano nag-shine si Hanabeshi sa challenge. Medyo siya na yung nag-trip siya, or what's that in Tagalog? Natilaok? Natapilok yun. Natapilok siya sa sa runway na parang na maging tilapia. Butik naging may manok, di ba? Tumilaok. Na okay, I appreciate the reference, pero hindi man lang shoes ba yun o boots, or parang I don't know what it is. Sayang lang. Ayun. Go Kiefer. Ang underwhelming nung runway challenge kasi parang for me, if the shoes, dapat yung shoes ang mag-shine, which for me, ang nag-shine lang for me is yung kay Matilda and kay Bernie. Kasi sobrang decorated and mapapatingin ka talaga sa shoes nila. The rest is parang nasan yung oomph doon sa mga shoes nyo? Kasi yung parang kay Miss Jade, I understand na mahirap yung walang heels, pero again, anong decorations or drag dun sa shoes mo? Wala. Yung kay Katkat naman, parang ang nagdala lang dun yung let's pray. Yun the part. Tapos yung kay OV, sayang kasi parang feeling ko kung mas elaborated pa yung hindi ko alam kung hindi ko na-gets yung shoes niya or what. Pero, yun nga, hindi kasi siya kasing stand out for the rest. And then yung same sentiments yung kay Hanabeshi. I mean, nandun na si Hanabeshi. Sobrang creative niya. I guess, parang hindi lang kasi nag-shine yung shoes niya. Kasi parang nung naisip ko yon na parang nilagyan mo na lang ng paa si Undine, make it
parang yung hindi mo i-expect na Mm-mm. parang kung ulo lang siya, buong paa na siya or something na hindi normal na paa ng creature na magugulat sila na ang ganda pala ng paa ng undin, yung parang ganon. Pero he chose the traditional way, although maganda yung pagkaka-craft and all, pero still it looks like a normal boots na nilagyan mo ng claws. Tapos yung kay Didi, parang masyado niya nang nagagamit yung kekis niya to 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 make the outfit shine. So parang sige, bigyan para may story yung winner, sige. Actually. Yeah. And that's it for me. How about you, Renz? Ako naman same. Gusto ko yung kay Bernie kasi, yeah, the category is shoes. She gave shoes. And parang, ang tingin ko sa kanya from afar, para siyang sa fantasy world, and it's a game before, na parang may mga aura-aura sa paa. And then parang may boots ka na to enhance your capabilities sa running or something. Ganun ko siya nakita nung lumabas siya. And tama yung sinabi ni napakagandang Ann Curtis na it's social. Socialize. Tapos, diba? And, ayun, ako naman, na-underwhelm ako with Arizona. Hindi ko gets yung concept niya. Parang, okay, sige, Cinderella, pero bakit ka nag-basketball? I don't know why. And then, ang pangit lang din sa kanya is, shoes yung category. Tapos, she had to lift her gown para lang makita yung shoes. So, parang, sana napag-isipan niya pa ng konti. Kasi pwede naman siyang naka-gown. Pero para, alam mo yung bukas yung harap or something like that. Para no need for her to do that extra effort. Kasi hawak niya na yung bola, hawak pa niya yung gown. So, parang ang daming nangyayari, medyo makalat. And then, sobrang simple lang nung kay parang compared with the rest, yung kay Didi, na parang, okay, there's a boots and then put some seeds there. Okay na yun. Parang may bola naman din. Okay, may bola nga pala sa likod. Baka sabihin na, masyado nating hini-hate si Didi. Actually, makancel tayo sa Twitter. Maganda yung taas, pero ako kasi na-appreciate ko lagi yung mga big wigs. So, sa kanya okay naman, pero it could have been bigger. And, ayun, category issues. Pero, sana buong damit mo yung sapatos. Parang ganun ko yung na-expect ko. Something like that. Yeah. Oh, well, guys, for sa akin, ang pinaka nag-shine din talaga sa shoes ay same with, gaya-gaya na lang pala ako. Yung kay din talaga, kay Bernie talaga, tsaka kay Matilda. Grabe, ang ganda nung yung parang eto talaga yung sapatos, eto talaga yung shoes. So doon ka mapapatingin. Actually, ang ganda nga nung kay Matilda eh. Kasi parang well-crafted talaga yung niya na kahit yung bulaklakin yung pantaas niya, tsaka meron siyang dilaw na na parang jacket or something. Hindi siya na-outshine nung shoes niya. Doon ka pa rin sa shoes nakatingin. Kaya si Matilda yung actually yung gusto ko maging 1. Si Matilda yung 1 ko. Kasi although maganda yung kay Bernie talaga, pati yung outfit ni Bernie, pati yung actually buong look ni Bernie, medyo ako, medyo may konting bawas points lang kasi medyo nag-struggle siya sa paglalakad. Kasi si Matilda, confident siya na naglalakad. Siyempre, shoes ang usapan natin. So makita natin yung confidence. Parang si Jade, although hindi talaga naitawid ni Jade yung outfit niya, pero yung hirap dun sa shoes na ginagamit niya, kita mo pa rin yung confidence kung paano siya maglakad. Very graceful pa rin. Si Bernie, medyo may konting struggle din. Pero hindi naman masyadong halata. Parang may medyo konting bawas point lang. Pero gusto ko yung kay Matilda. Pagdating naman sa na na shoes, I'll go for kung si Kiefer ay Didi hater ngayon. Ako medyo cat hater tayo. Kasi hindi ko gusto yung kay Kat. Grabe. Mas gusto ko pa yung kay Hana Beshi na hindi masyadong naiangat yung shoes niya. Yung kay Kat kasi, meron siyang goal eh. Meron siyang goal, meron siyang gustong sabing story, pero hindi siya masyadong na-translate mabuti na ito talaga yung story. Tsaka, yung look niya kasi,
parang yun din yung look niya nung first episode niya. Oh. Sa runway, di ba? Yung Oo puti, nga, no? di ba? Yung feather. So, naisip ko na, same here ba to? Same ganyan. Syempre, di ba nag-expect ka na mga top caliber din naman to sila Kat. So, nag-expect ka na medyo mag-iiba yung look nila. Ganyan. Kasi kung makikita mo si Ovi Kant, kahit ito yung brand niya, yung medyo dark na goth style na ano niya, everyday naman, iba yung style ng looks niya. Na nandun pa rin siya sa ano niya, sa ano tawag doon, yung wala si Brigading, branding. Grabe yung wala si Shade. Sorry. Yun nga, yung ando pa rin siya sa branding niya kahit medyo nag-iiba-iba yung mukha, yung ano niya, yung hairstyle, ganyan. Yung kay Kat kasi parang, eto ulit. Okay, maganda, pero parang, ano nga, nakita ko na yan eh. Mga ganun level. So, tapos medyo mag-expect din talaga ako na ano eh. So, yun, si Kat yung, ano ko, bottom last ko. Yan. Eto na nga, girl. So, ayun na nga, na-safe na nga si Arizona and si Hanabeshi. So, ang question ko lang dito is, do you agree or you disagree? Wala na explanation. Kiefer. Ako, I would disagree na safe safe pa din, pero hindi yung safe na unang pumasok ng backstage, si Arizona. Ikaw, Renz. Hindi dapat safe si Arizona. How about you, Chris? Ano ako, agree na, for me agree safe si Arizona, disagree safe si Hanabeshi. Oh. Baliktad. Mm-hmm. Sa akin, actually guys, nandito lang ako para kontrahin kayong lahat. Joke lang. Well, ako kasi, for me, agree naman ako. Para andito naman ako para maiba lang. Ako agree ako sa both na safe sila. Deserve ka nun. So, naiwan na nga and then na-judge that. So, first natin pag-usapan is yung winner. So, eto na nga. Ang naging winner na nga natin ay si Didi Marie Holiday. Ang tanong, deserve ba o hindi? At kung hindi mang deserve, sino yung gusto nyong winner? In 500 words or less. Oh. In 2 words lang. Go, Chris. Sino, agree ka ba na si Didi ang winner today? In terms of like storyline redemption, mukhang oo. Kasi parang maganda yung kwento na last na binibuild sa kanya na ay ano na ako, passé na ako, hindi ko na kaya. It's the new generation na. Tapos parang inangat siya. And in a way parang okay, deserve naman niya sa top. Winner question na, hindi lang ako sure. Dahil mas gusto ko manalo si si Obi Kant. So yun. Disagree ka nga. Disagree. Pero gusto ko lang, may qualifier ako na agree ako for the storyline, disagree if only for that particular episode. Kasi gusto ko I prefer Obi over Didi. Very producer. Yes. May storyline. Of course. Let's see kung anong sasabihin ng isa nating Didi Marie Holiday hater. Dahil wala na si Birushka. Kiefer, pasok. Dahil wala na si Verushka, kailangan natin palitan yung position niya. Hindi pwedeng wala. Hindi ko naman hate si Didi. Nakakairita lang siguro sa akin yung the way na magsalita siya. Na parang, kanal yung mga kasama mo. Mag-kanal ka din. Kaya mo naman mag-kanal siguro, di ba? She's above that daw. Oo. Medyo naiirita ako sa ganong attitude niya. Hindi ko siya hate. Nakakairita lang yung presensya niya. And for me, ang tricky, parang kasi for me, actually, wala tayong winner today. Kasi parang, okay siya. Okay yung performance ni Ovi, but I don't like the shoes. Okay yung performance ni Didi, pero shoes is wale. Pero kung papapiliin ako sa dalawa, mas may story, mas gusto ko yung concept ni Ovi. So si Ovi yung gusto kong manalo talaga. Deserve niya. And even, sa backstage, di ba? Parang pinag-usapan nila, no one, even us, no one mentioned, Didi Marie's
performance, it was great. Yeah, hindi natin pagkakait sa kanya yon. Maganda yung performance niya, pero parang na-outshine siya ng mga people na you wouldn't thought na magpo-perform well based on their roles. That's it. How about you, Ren? Si Tia Pusit. Okay. For some reason, alam mo na, watching it, na mananalo siya eh. Kasi parang bentang-benta sa judges for some reason yung how Didi portrayed it. Ako naman, it was, I would say, oh my God, deserved-ish. Kasi yun nga, performance-wise siya, maganda, malinis yung performance niya. Pero yun nga kasi, kung isasama si Runway, dapat hindi siya yung nanalo talaga. Pero ako naman, since hindi rin ako nag-comment kanina, so ngayon na lang siguro. Yung role niya kasi is very iconic din, na alam mo nang ang dami nag-play nung ganong character and they really gave it their own with parang their best. Tapos alam mo na parang iconic how they portrayed it before. And knowing that, bakit ganun lang yung wala kang kulay or something nung ginagawa mo siya. Parang ano siya, literal na pusit lang na wala masyadong makeup tapos hindi masyadong enticing yung mga patentacles. Pero yun. So kung performance lang din, I would say stand out naman din kahit pa paano. Pwede ako mag-comment before magsalita si Pot. Sobrang quick lang. Also, nung nanonood kami, yung comment nung housemate ko is kamukha niya si Joy Viado. So, the entire performance, sinisip ko sa Sumalangit na wa. Ayun. Well, for me, feeling ko deserve ni Bernie. Team Bernie pala. Bakit naman siya? Charot, hindi. Siguro tama din, gets ko yung point ni Renz na kung sa usapang deserve naman kasi nag-perform naman talaga si Didi at wala naman akong bad apple sa performance ni Didi. Then yung runway look niya, for me, naging okay din naman although hindi siya nag-shine kahit ka-shine yung niya, ka-disco ball. Hindi siya nag-shine, parang nasa safe lang siya. Parang feeling ko, pantay lang yung naging eksena for Didi and Uwi. So, sana kung pinush lang din talaga ng mga judges ang pagiging kind, sana tayo na lang, Didi and Uwi. Kasi feeling ko, para silang nag-perform ng maayos. Although talaga nag-shine para sa akin si Uwi. Pero performance tsaka yung look, parang parehas lang yung scorecard nila for me. So sana dalawa silang nanalo, ganyan. Yun lang naman, yan. Wala naman akong problema kay Didi, ganyan. Unlike Kiefer. Ako din, ang winner ko talaga this episode, si Ann Curtis. Ay, totoo. Sobrang ganda niya. Alam mo, masarap talagang kurutin yung Katulad yung gusto namin gawin kay Renz, yung gusto namin sugatin sa ilong si Renz. Para kahit pa paano mabawasan ng konti. Ay, narinig mo si Chris. Sorry. May tao palang iba dito. Sorry. Sorry. Eto na nga. So, after ng ma-announce ako sinong winner, lumabas na nga ang bottom 2 na magpe-perform for the lip sync. So, sa inyo, sino ang bottom 2 nyo? Renz? Ako, yung magkapatid na si Pia at si Catriona. How about you, Chris? Sakto lang. I mean, agree naman ako na bottom si Jade sa kasi Matilda. Okay. How about you, Kiefer? Deserve din ng bottom 2. Yes. Ikaw po. Napapaisip tuloy ako. Sabi ko, kailangan ibahin natin ito. Bigyan natin ng twist. Ito may unanimous decision. For me, siguro, deserve. Tagal lang ang sagot. Hindi gusto ko sana kasi hindi ko sila matanggal dalawa, yung Arinzo. Gusto ko isama si Katkat kasi. Yeah. Oo. So sana dito may tatlo din kasi last week naman pwedeng tatlo, di ba?
So sana Wow. gusto din, ganyan. So sana sinama Imagine yung lip sync ni Katkat may tungkod siya. O, di ba? At least may effect ng spray. Oo. Anyway. So, yun. Pero yun nga, kung si Jade tsaka si Matilda, yes, okay naman ako doon. Tama naman yung naging decision. And then, eto na nga. So, dumating na nga ang lip sync song. Ang gusto ko nang bumitaw na may pa-trivia si Kiefer na ang tunay na kumanta daw nito ay si Cheryl Regis. Yeah. Kasi ang alam kong kanta lang talaga ni Cheryl ay yung Common and After. Common and Out of the Way. Yun lang, hanggang doon lang ako. Hindi ako umabot sa mga gusto kong bumitaw, ganyan yan. Tapos, ano ang masasabi niya sa performance nilang dalawa? And do you agree na si Jade ang nag-Shantae stay? Rents. Ako, Chris and I had the privilege, the opportunity to watch Shireen Regis perform this song sa UBAR before. As ibang-iba. Parang sana yun na lang yung ginamit na version kaysa dun kay Morissette. Kasi mas, feeling ko mas full of emotions yun and mas babagay for the two. But given the performances, ako, as a Cancer. Ay, joke. Ay, Cancer ka ba? Kaya pala. Ako si Jade. Reminded me of Tess nung sa UK Drag Race na parang very dramatic din. And parang simula pa lang, nung naglalagay siya ng thing, for some reason, naninindig yung balahibo ko while watching it. So parang, oh my God, actually, hindi ako masyado nag-focus sa episode na yon. And then, napatigil talaga ako and just watched them perform. Na very emotional, dramatic na feel ko. And feeling ko nakatulong yung heels ni Jade kasi yung bawat galaw niya may tumba effect. So, nakadagdag yun sa emotion ng song. Akala ko nga for a time, nalagyan niya yung pupils niya nung red thing. Pero parang nawala naman din by the end. So, parang nalagyan. Nalagyan nga ito, di ba? Tapos nawala naman nung bandang dulo. Nag-cut daw, cut. Tapos nakakainis lang kasi dun sa isang climax ng song, hindi silang dalawa yung pinakita. Actually, yung mga judges yung pinakita. Ay, ba't ganun? So, yun. How about you, Kiefer? Agree ako sa sinabi ni Renz na dapat yung kay Sherin raised version yung nung nalaman ko na may version siya. Only because, kasi di ba LGBT qua din si Sherin. So parang mas appropriate siya for na yun yung version na gamitin. Although no alms naman kay Morissette. Tapos disagree ako na si Jade yung nag-Shantae kasi it deserves a double Shantae. Kasi although ang analyzation, tinatalo ko yung notes ni Mara. Ang analyzation ko sa nangyari is yung bigay, parang for me, nagbigay todo agad si Matilda na yung pa-cry-cry effect na naging monotonous na yung emotions niya all throughout the lip sync song. Wherein si Jade, naramdaman ko kay Jade yung nag-i-intensify yung emotions niya. Tsaka parang na-feel ko sa kanya na yung gusto ko nang bumitaw pero gusto ko pa ring lumaban. Parang ganun yung emotions na na-feel ko sa kanya with the tumba-tumba effect na. So parang yun, pareha silang magaling pero mas nag-intensify lang yung kay Jade nung sa climax part. So yun. Go Chris, pasok. Ako naman, as a Gemini, Gemini! Yung pinaka-binabash na zodiac sign, hindi ko alam kung bakit. True. After that lip sync, kung paano ako nag-disappoint kay Jade so far before that lip sync, na-redeem siya sa akin in that lip sync. Kasi for the past episodes, parang she was a one-note thing for me, na parang, okay, kanti-kanti, body, yadi-yadi. Tapos when she showed her emotions, parang nilabas na niya lahat. I'm like, game, all in ako kay Jade. May laban naman to, may variety naman siya. I agree with na si Jade ang nag-Shantae, pero hindi ako magagalit kung double Shantae siya. Kasi deserve din naman ni Matilda. Binigay niya yung puso niya dun sa performance. Wow, very well said. Ako si Jade. Hindi kasi din ako. Bumili pa nga ako ng koko. Ay, wow. Oh my God, cute. Dapat ilalagay ko siya ngayon kasi sabi ko, 6:45 na.
So, hindi ko na siya nalagay sa next episode na lang. Pero yun nga, in terms of performance, siguro gagayahin ko na lang. Gagayahin ko na lang si Chris na hindi ako masasad na double Sunday kasi deserve din talaga ni Matilda na magstay pa. Kasi feeling ko strong caliber din talaga to si Matilda. Parang yung yung parang in words of touring, parang meron lang talaga siyang part na bad drag day or something like that. Yun. Yeah. Pero sa performance, grabe lang din talaga yung yung emosyon na binigay ni Jade. Lalo na nung tinitingnan ko talaga yung yung paa niya kasi nga 'di ba, ang hirap nga ng niya, pero nakapag-stay siya ng matagal doon pala plus points na kaagad sa performance. Kasi ang tagal mo nakatingkayad, girl. 'Di ba? Tas ang taas pa nung nung heels mo. So parang ang galing na performance na kaagad 'yon. And then yung the way she express herself, yung doon pa lang sa kulay pula doon sa mata niya, medyo nakakairita na yun sa totoo lang na ako nga hindi naglagay naiirita ako 'di ba? Pero hindi mo mapapansin sa kanya yun kasi performer talaga si ate mo. And then medyo nabitin lang ako kay Jade kasi akala ko hawak siya ng hawak sa binti sa niya balakang niya. Akala ko pa-reveal siya. Alam ko din. Ano ba, kailan niya tatanggalin yung M&M? Bakit lang yung Actually, wala pa. May kabag lang siguro. May kabag lang pala. Yung kay Matilda lang talaga ako medyo nabitin kasi parang ito yung performance ni Tiny Deluxe na sa kalagitnaan, nung tumingin siya doon sa kalaban niya, parang naramdaman niya na kaagad na, wala na. Talo na. Parang, kasi kung isip ko yung mga ganyan, yung napapatingin ka doon sa, kakalipsing mo, yung kay Sasha Velour, tsaka kay, kay Shea Coulee, di ba? Hindi mo nakita kay Shea Coulee na na-threaten siya, although kinakwento naman niya dati sa mga niya na nakita niya naglaglag ng petals, alam na niya. Pero hindi mo nakita sa mukha niya. Kay Tiny Deluxe, nung nakita niyang dumidila si Arizona sa sahig, parang naramdaman na kagad na tapos na yung laban. Yung kay Matilda, tsaka yung kay Jay, nung tumingin siya kay Matilda, napaano na lang siya, parang, yung alam mo yung iyak niya, parang na okay, this is it, ganyan. So nasad lang ako doon na sana hindi pa siya nag-give up kasi baka may chance pa nga talaga sa double Shante, gano'n. So, yun lang. Kaso walang fun for double Shante. Medyo naalala ko pala kay Matilda yung lip sync performance ni Manila Luzon, MacArthur Park. Yung sila ni Delta. Yeah. Medyo emotions din yun eh. So parang tapos naka-yellow din siya. So sabi ko, hala, parang Manila Luzon performance. Yeah. Hindi ba syempre may entry din ako. Kala mo, ikaw lang may alam sa past Drag Race, ha? Podcast ko Hindi ba may ganyan ding performance na emotional na, pero ito, naitawid nila ng double Shante ata to eh. Yung kay Jujubee. Sa si Raven. Yung kay Jujubee. Di ba? Dancing on my own. Sobrang icon. Bilang isang Jujubee apologist din. Grabe lang yung performance nila. Tapos alam mo yung totoo, kasi best friends sila eh. Tapos, sila yung nagkatapat for uwian eh. Pero pinag-double, nung nag-perform sila, ramdam na ramdam mo, double Shante. So, kung sakaling ganun sana yung level ni Jade tsaka ni Matilda. Sana ganyan. Si yung Jade, sabi niya, hindi, uuwi ka. Walang double Shante sa akin. Uuwi ka. Oo. Yeah, so far, ito yung nagustuhan kong lip sync for the season. Ay, oo. Sa totoo. Nag-goosebumps ako actually. Diba? Nakakangilabot. Ramdam, natuwa talaga ako sa performance. Kaya even di ba, medyo maano ka na, slow song, wala ka masyadong makikitang kuha tissue tapon, walang ganun level. Kaya yun. So, umalis na nga si Matilda and that's it. So, nakapanood pa kayo ng Antak? Tinapos na agad, di ba? Yes. Yeah. So, ano ba nangyari sa Antak? Sayang, no? Ito na yung moment na pwede nilang papasukin yung guest judge pero hindi nila pinapasok. Oo. Curtis pa naman. Diba?
Di ba may gano'n naman si Regine Velasquez last season, pumasok naman. Oo, yung Kahit iba. sa ibang franchises din, pumapasok yung guest judge. Pero Yeah. siguro, Ano ba wala naman masyado napag-usapan si Arizona tsaka si ano, no? Si Hanabeshi. Yung pinakita ano, lang ni... Go. Sige, go. Hindi, so, di ba tinanong ni Pat nung before we start kung sino yung, kung yun pa rin yung binebet mo. In this Untuck episode, sobrang nag-resonate na parang, okay, accepted ko na ako, parang I will be rooting for Hanabeshi na kasi nagre-resonate siya sa akin. Gusto ko kasi yung mga banters niya. Tapos, Actually. sobrang natawa ko dun sinabi niya kay Arizona na, yung mga joke ni Arizona, pambobo. Yung ganun. Which is, gusto ko rin ganun yung joke, yung pambobo, yung ayoko pag-iisipan. So, nagre-resonate ako kay Hanabeshi for that. Ito na yung isang question ko. Sa ngayong episode 5, sino sa tingin nyo yung Miss Congeniality nyo? Go, Chris. Napalunok ka eh. Hanabeshi for me. I don't know, parang ka-vibe lang niya lahat na nakikiride na lang siya sa lahat, or is it because either nakikiride siya sa lahat or nagba-vanish siya sa background, I'm not sure. Pero parang chill lang siya sa mga ibang queens. Yun, About Hanabeshi you, for me. Di pa ako masyadong nakakapag-observe sa kanila to get a... sumagot ka. Yes naman. So, I would say, ako. Ay, Sa Cancer. Kansi. Sige, si Hanabeshi na lang din. For now. Ikaw, Kiefer. Ako, meron ako sasabing 3, pero based on observations to, hindi dahil gusto ko Pag 3 sila. yung sinabi mo, 3 na rin tuloy sasabihin. Go, Kiefer. I'm rooting for Hanabeshi kasi siya yung parang pinaka-friendly and all. Tapos si Arizona kasi siya yung parang Arizona Bernie. Kasi sila yung parang ang sarap kainuman for the Untalk episodes. Tapos parang feeling ko may chance na ibibigay kay Didi. Kasi 'di ba parang motherly siya. So baka ibigay nila kay Didi yung anong story. Kasi binibigyan nila ng story na yun eh. So naisip ko lang naman kaya sabi ko parang baka bigay nila kay Didi. Ayaw talaga. Di ba kayong may hate kay Didi? Yung katulad ng nangyari kay sino ba yung host ngayon ng Drag Race Mexico? Valentina. Valentina. Si Valentina, di ba naging siya? Miss Congeniality. Nag-disagree lahat ng kasama niya. Ganyan. So ako, ang number 1 ko talaga na Miss Congeniality. Pero 2 din. Di 3. Sige, sa'yo na yung 3, Kiefer. Sa akin, gusto ko talagang manalo ng Miss Congeniality si Hanabeshi. Kasi, dahil siguro, lalo na yung mga scene niya na nagkasalita siya. Kasi, alam niyo, nag-guess niya yung flow ng paligid. Na alam niya kung sino yung nag-i-entertain, naiintindihan niya yung eksena, binabalance out niya yung mga tao sa paligid. Parang hindi siya bias. Wala siyang kinakampihan, ganyan-ganyan. So, ang galing din. Tsaka, medyo hindi indirect yung hindi nga siya nagbabadmouth sa other queens eh. Parang gano'n. Parang feeling ko meron din. Pero gano'n nga, parang ang nice niyang tao. Ang gaang niya din panoorin, si Hanabeshi. Ganyan. Pero syempre, ang second placer ko, si Arizona Brandy. Kasi feeling ko, isa talaga siya sa nagbibigay ng buhay sa Drag Race Season 2. Totoo. Parang gabi, parang walang halong plastic. Walang halong plastic, eto na si Arizona Brandy. Like, di ba, syempre, naiinis sila kay Verush kasi nga, nagpapaka-plastic si Bakla kasi may camera, ganyan. Si Arizona Brandy, parang wala siyang pakialam na ito talaga ako, na hindi ko ginagawa to for airtime, hindi ko ginagawa to para maging star ako. Parang, siguro, pag nanood ako sa Rapture or ng performance ni Arizona, feeling ko ito rin yung Arizona na nakikita ko sa TV. Kasi pag pinapanood ko yung sa mga YouTube lang naman, kasi hindi pa ako nakakapanood talaga sa Uber o sa mga ganyan eh. Pag pinapanood ko yung performance ni Arizona, ang galing din talaga niyang mag-perform na kuwang-kuha niya yung puso ng tao. Sa mga napapanood ko sa YouTube lang,
Hanggang YouTube lang pa lang po ako. Yan, feeling ko ang galing ng mga performance ni Bernie, ni Jade, tsaka ni Arizona Brandy, ganyan. Sila, yung iba medyo okay lang, performance, ganyan. So feeling ko talaga ang mananalo na Miss Congeniality would be, yun nga, si Hannah Beshi. Kasi nasa name niya na, ang Beshi ng bayan. Yes, diba? Ano ni? Hannah Beshi na talaga to. Hannah Beshi with friendship bracelet. Yes, Hannah Beshi. Ngayon, ano naman yung ano yung isang pwede natin pag-usapan sa Untucked? Yung hindi na-mention si Didi. Ayun, yung hindi na-mention si Didi. Nag-react siya. Nag-react siya na parang hindi nyo talaga ako pag-uusapan. Feeling nga ano yun. Feeling ko kasi sa point ko lang, feeling ko yun, yung nice lang yung karma. Kasi di ba ganun yung pinaramdam niya kay Verushka? Yung sa design challenge. Oo, sa design challenge. Diba? Ganun yung pinaramdam niya kay Verushka na congratulations, Chana. Kinda. You kinda deserve. Parang sinampal ka nung paano yung ginawa mo kay Verushka. Kaya medyo hindi ako na okay, deserve. Parang napaganon ako. Ayaw. Yeah. Sabi ko kanash, di ba? Hindi, feeling ko lang naman din, although hater ako ni Didi, pero feeling ko kasi yung challenge na yon, parang they were not looking at others. They were looking for themselves na parang each and every one of them, if hindi sila satisfied sa performance nila, sobrang satisfied naman sila na gusto nila, parang sila yung nakikita nila. So parang feeling ko from that perspective, kaya hindi nila masyado napansin yung performance ni Didi. Although kasi na-mention mo naman, di ba nga naglokhan pa nga si Arizona tsaka si Hannah Beshi nung first part na parang hindi, kay Didi talaga yung role. Napansin nila pero they're too consumed on their own thoughts na parang survivability nila. So feeling ko ganun lang yung nangyari kaya hindi siya napag-usapan. How about you, Ren? Wala akong thoughts about it. Kasi di ba binoto ko nga siya. Anyway, ako ang naaalala ko sa Untucked is two things. If I can change lang. Na ko kay Uvi, ang bipolar niya. Grabe. Yung parang scene. Yung sinabi na, okay, sino yung bottom niya? Siya naman, parang question for all naman. And then siya yung voluntarily sumagot. Then, sinabi niya si Jade. And then, the next minute, lumapit siya kay Jade. Siya na yung nagsusurog. Ano nangyari? Bakit siya gano'n? Yun. Guilty Chris, siya. what can you say about this, siguro, if I was in her shoes, parang na lang, I'll keep it to myself. Tapos kung manalo ako, edi sampal sa mukha sa mga nagda-doubt sa akin. Na parang, okay, nanalo ako. I beat your expectation. Siguro when it comes to sa Untucked, yung medyo na yung napansin ko lang, pinaka-napansin ko yung si Matilda, yung parang, she's making a big deal out of her being compared to the other contestants. And parang, this is a competition, so naturally, i-compare ka sa ibang contestants. So parang, sana lang, naging iba yung mindset ni Matilda na, yeah, you're in a competition, talagang i-compare ka. So just fight lang, don't give up. And nilaban naman niya sa lip sync, na nakita naman natin yun. So yun lang, yun naman yung nag-emerge sa akin sa Untucked. Sa Untucked ba nangyari yun? Hindi ko na maalala. Yeah, Untucked, yeah. Okay. Ang pinaka-last natin ay, ano yung masasabi nyo dun sa shinare ni Jade about the pronouns and gano'n? Yun. Ikaw, Milo. Ikaw muna po. Ikaw naman una. Ikaw naman po. Ikaw naman po itong una. Ikaw naman una. Ay, ako naman. Para ikaw muna yung gayahin namin. Short. Okay. So, eto na nga. So, syempre, trans woman or transgender naman si trans Pinay, si Jade. And then syempre I respect trans people because yung sarili ko din kasi kino-consider ko din as a woman din ako. Like yung
pero yun, I consider myself as a woman. Sa yung transition wala pa lang din. So pag may pera na. Charot. Pero yung regarding din sa pronouns, siguro iba lang yung view ko doon kasi ako wala naman akong issues sa pronouns. Like you can call me he, you can call me she, you can call me it. Yun yung pinaka ano ko lang din. Pero ang ano din, bago lang din sa pandinig ko na yung kung paano ina-explain ni Jade yung stand niya or yung pronouns niya. Like, you can call her she, it, but not him. Yung mga ganong level. So, yun yung mga understanding na ang hirap talaga i-explain pa sa tao sa paligid natin, lalo na kung wala silang time para intindihin yung mga ganon. Kaya yung attitude na kung di mo nag-gets, di wala, huwag mo nang pilitin, wala ka nang pakialam, ganyan. So yun yung ano ko. So I'm happy for that. Thank you. How about you, Chris? Charot. To be honest, guys, I don't think I have enough knowledge to give like a very sound opinion. Pero what I can say is, if you tell me how I should call you, I'll respect that and I'll call you that way. Pero in terms of like how Jade explained it, kasi I haven't listened to it much. I don't have much to say for now. How about your Kiefer na lang muna? Ako nagulat lang ako na all of a sudden biglang may pa-speech si Jade na gano'n. Na parang naguluhan ako kasi parang from OV, tapos nagsasorry sa OV, tapos nagbabanter sila na, tapos biglang nag-speech si Jade na parang hindi ko lang na-gets kung saan niya pinagkukunan, pero gets ko kung ano yung sinasabi niya. And like what Chris said, parang and Kat, masyado kasing malawak yung spectrum ng LGBTQ. Parang especially with that pronoun, I just remembered I had a conversation or argument with one of yung jowa nung straight friend ko na parang naiinis siya, bakit nyo pinagpipilitan yung pronouns nyo, na parang for me hindi naman nila pinagpipilitan, they're just telling you if you don't understand it then don't. Pero respect na lang kapag sinabi nila na yun. I mean, wala namang mawawala sa'yo kung tatawagin mo siya for the way that he wanted you. Ikaw ba, as a straight person, tawagin kang bakla, gusto mo ba yun? Sabihin mo, straight ako. Di ba parang, I mean, I don't know if it makes sense, pero ganun lang yun. Wala namang mawawala sa'yo if you treat someone with kindness by respecting what she, it, na pinaniwalaan niya kung ano siya. Parang it's being kind is free. So kung hindi mo maintindihan, then just be kind. Yun lang. Exactly. Parang maisingit ko lang din na yung pronouns naman natin is parang nickname lang yan eh. Ito yung nickname ko, pwede mo ko tawagin sa ganito. Ako si he, ako si she, di ba? Mahirap. Bakit mahirap? Nahirap tindihin, di ba? Kaya parang ako, di ba, Wilson, tapos tawagin mo akong Patricia or Pot, di ba? Ganun din sa pronouns, you can call me she, parang naman ako ng, hi sir, ganyan. Kaya nga natutuwa ako minsan sa phone, kasi hindi ko alam kung naniniwala kayo. Pero sa phone kasi, lagi ako napagkakamalang babae, lagi akong tinatawag ng ma'am, which is, thank you, gano'n. Calling me mom, umiiyak na ako, tinatawag mo akong ma'am, tagal kong gusto kong marinig yan. Ganon. So, ganun. So, yun nga yun. Yun din yung kulang na kulang talaga sa community natin. Yung understanding, tsaka yung dali nung paggawa, no, na gamitin mo lang yung she, gamitin mo lang yung he. Ito yung gusto niya eh. Ba't mo pagdadamot? Wala namang bayad. Diba? Yeah, exactly. Ikaw, Renz, since ikaw nag-bring up nito. Grabe. And then ako, ayun, medyo nakarelate ako sa sinabi mo po. Kasi ako din, actually, nung first nyo akong in-invite for this podcast, just returning sa voice naman, not the pronouns yet. So, when you first invited me sa podcast, sabi ko, oh my God, kailangan ko ba ito? Kasi one of my biggest insecurity naman is my voice. Na like you, whenever I'm being parang nakakausap sa phone or boses na inarinig, babae din talaga yung tawag sa akin. Like, yes ma'am, ganyan. Kahit order ka sa drive-thru, ma'am pa din, or something like that. Ako naman, unlike Pot, somehow I find it offensive. I don't know why. Siguro that's my parang microaggression or something. Pero yon. So I'm trying to, actually nakakatulong din for me itong podcast. Parang, okay, fine. Ito na. You will hear my voice. So this is it. Tapos,
in terms of pronouns, I'm okay naman because it's pronouns for a reason, not anti-nouns. Yes! May baon pala siya, may baon. Kaya niya Yes. pala bring up yun. May Oo. gusto siyang So, kubutin. wala. Buti na lang nilas Pero natin. yun, pero yun, actually, yes, because it's fairly new in this time na parang you have your parang option to choose your pronoun. So it's new. So if you kung mapapansin nyo sa mga episode natin, lagi nating we always stop ourselves with ano nga bang pronouns niya. So parang it adds really to the confusion, let's say, for now. Kasi bago pa siya. Pero I believe there's a future na it will not be that big a deal na parang magiging issue na ito na yung pronouns niya na kailangan may headline sa E or something like that. Ako naman dun sa outside of it, I think what Jade is trying to say is or parang what Jade is trying to represent is yung visibility na parang there are people like me na hindi lang na sabi pa nga niya sa sarili niya alien siya na parang na hindi sumaswak doon sa common norms ng dalawang sexuality and even sa LGBTQ na spectrum hindi niya rin makita yung saktong-saktong siya, so she has to use different things like I'm a trans, I'm non-binary, ang dami niyang nabanggit na doon siya nag-identify. And actually it's good kasi for a viewer na, for example, ngayon niya lang na-realize niyan. And andun siya sa stage na, wait, parang confused ako and I see a person like this sa TV. Parang I'm not as alone as I am. There are people that I can look up to. And if I can reach out and paano mo siya na-discover? Anong ginawa mo? Parang nag-retreat ka ba? May seminar ba yan? So yun, I think it opens doors to the people who are struggling din. Yeah. Kaya sobrang ganda na tong season din for me kasi nga last season naman wala tayong mga trans na representative, 'di ba? So, sa akin nung nalaman ko na andito kasi si Katkat nga, si Jay, tsaka si Bernie, kilala ko na sila sa trans community eh. So, nung syempre may mga self-discovery ako, ganyan-ganyan, nung mga time ko din. Kasi high school pa lang naman ako din, I identify myself lang na nga as a part of them. Kaya ganun, nung sumali sila, parang sobrang talaga ako na-excite na panoorin sila. Hindi ko sila niro-root manalo, pero gusto ko lang silang magstay pa ng mas matagal hanggang dulo. Kasi feeling ko, mas marami pa silang may explain, mas marami pa silang mapapakita na yung may mga tao din sa labas na mas matutulungan nila. Ganyan. So, Feeling ko next season nandun ka na. Ikaw na yung pag-uusapan namin. Yes, Patricia. Yan. So, yun last na. Ito, puro last. Ngayon, before we end this conversation, anong team ka na this episode 5? So, kailangan, parang pwede namang magbago-bago. Pwede ka namang magstay dun sa team na inaano mo. So, let's go sa ating pinakabagong guest, Chris. Anong team ka ngayon? Right now, ako, Team Bernie ako. Kasi parang consistent siya throughout the 5 episodes for me. How about you, Renz? Ako, ayun, kasi this episode wala naman masyadong nag-shine talaga. So, I'll still go with my OG for now, si Team Bernie din. How about you, Kiefer? Ako, after this episode, feeling ko Team Chris Franz na ako. Kimi! Loko. And ako hindi ko alam kung, meron kasi ako, di ba nung naglabas sila ng trailer, may redemption part si Miss Jade. So I'll wait for that. Pero for now, I'll go with Team Beshi, Hana Beshi. Gusto ko rin siya magkaroon ng redemption. Well, for me, hindi naman sa dahil apologies at bias ako. Pero rin ako, I agree doon sa sinabi ni Chris na hindi man siya super nagsha-shine, pero yung consistency niya na hindi lang safe,
pero parang high yung level niya. Ganon. Team Bernie pa rin din ako. Yon. Well, thank you very much, guys. Thank you, Renz and Keeper, for joining. And thank you, Chris, for joining us today. So sana sa susunod na episode, we can expect you. Huwag kang mag-alala, konti na yung queens. So medyo konti na yung i-judge natin kahit madami tayo. Yeah. So, isa rin sa Baliktad masasabi ko, tayo, Ralph. Tayo yung dumadami. Dalawa ng absent mo, Ralph. Kumbaga sa PE, kapag pumangatlo ka, bagsak ka na, Ralph. Kahit sa lip sync din. Pag pumangatlong lip sync mo, sa lip sync din, pag nakatatlong lip sync ka na, yung pangatlo mo, sure tanggal ka na. O, di ba? Kaya ewan ko na lang, Ralph, nakakaligtas doon. Mawawala ka na dun sa GC. And then, syempre, yun nga, guys, absent ang ating co-host na si Ix dahil siya ay nagpapagaling. So, get well soon, Ix. And thank you very much. This is RuPaul's Drag Race Hanash episode 5. This is Not Tuesdays with What Lang Muna with Keeper and Chris. Bye, guys! Bye! Bye! Wait, paano ba ito? Stop recording. Charot.